Well, Mr. President, as always, expected na namin yan. We have been asking for that result for the past years of your administration. So, magtatatlong taon na sa June. So, 3 taon na rin sinisigaw ng bayan niya. Okay? So, may kasabihan nga tayong mga Pilipino, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Well, halata naman na may pinagtatakpan, may pinagtataguan. Okay? So, of course, karapatan mo yan eh. Kaya lang, ang sinasabi rin kasi namin, is yung karapatan namin kung nasa tama bang kalusugan at pag-iisip ang namumuno sa aming bansa. Kasi we feel and we know for a fact na yung mga nasa ganyang abuse ng substance, nakikita kasi namin sa iyong expression, ano ba tawag doon? I'm not so sure kung ang tawag dyan eh. Pero it takes one to know one, sir. During my college days, hindi ko naman kinakahiya. Marami akong natutunang lessons sa aking ginawang pagbibisyo for the past 6 months. Not really ba? I mean, it was 6 months nung ako'y nag-adok-adok. Dahil nga sa peer pressure. Panahon ko pa yun ng college. Balita namin, ikaw nasa ganun pa lang na edad. Kaya lang, ang pagkakaiba ko, ako 6 months lang. Ikaw, it seems na hindi ka huminto hanggang ngayon. And now that you became the president of this country and karapatan naman naming mamamayan na alamin ang kalusugan mentally at physically ng aming Pangulo, hindi mo kami pinagbibigyan. But don't worry. Again, alam naman namin. Kaya lang, karapatan mo yan. Kaya lang, may karapatan din kami. So, tingnan natin kung sinong masusunod sa bandang huli. Ang sabi nga ng ating konstitusyon, ang kapangyarihan ng isang bansa ay nagmumula sa mga mamamayan nito. Hindi naman sinasabing nagmumula sa presidente o mga leader nito.